Hi mga palangga! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to click the notification bell so you're always updated on my videos. So for today's video mga palangga, ay gagala kami at may nakita kaming Filipino restaurant. Napakasarap mga palangga. Marami pong mga masasarap na Filipino food dito mga palangga. Sobrang sayak po. And then ito na po yung in-order ko. Napakasarap na pork. Super crispy, and then pansit, napakasarap po. Pansit, pangpahaba ng buhay. And then yan po yung mga sauce ko, suka and chili garlic, napakasarap. And then after that, andito kami sa bahay ng mother-in-law ko. Napaka-sweet ng mother-in-law ko. Tingnan nyo naman, napaka-sweet kasi gagawa kami ngayon ng binignit. Tingnan nyo naman. Yan po yung ingredients namin na kinakailangan sa binignit mga palangga. Meron po ako dyan tapioca, and then what do you call that, banana, and then vanilla, and then syempre brown sugar. And then tingnan nyo naman mga palangga, lalagyan ko pala ng vanilla para medyo mabango yung natin binignit. Yan po yung sugar natin. And then after that mga palangga, wag natin kakalimutan lagyan ito ng gata and then kondensada. Yan po mga palangga, yan ang mga ingredients na kinakailangan. After that mga palangga, nang pinakita ko yung mga ingredients ko, ito po ay hinugasan ko muna yan yung rice tapos syempre yung tapioca, and then nilagay ko na dyan. Tingnan nyo naman, medyo kumukulo-kulo na at hinalo-halo ko yan. Hinalo-halo ko yan mga palangga. And after that ay nilagay ko na din yung what they call that, kamote at saka taro at yung kamote, nilagay ko na yan dyan at ubi. Tingnan nyo naman, napakasarap. Hinalo-halo ko lang yan mga palangga. Hinalo-halo ko lang, inukay-ukay sa waray-waray. Inukay-ukay ko yan mga palangga. Tingnan nyo naman, napakasarap. Alam nyo mga palangga, this is my first time na gumawa ng binignit dito sa Canada. And then syempre nilagay ko na din yung banana. Sa mga oras na yan mga palangga, nagugutom na ulit ako. Kasi tingnan nyo naman, napakasarap ng binignit natin ngayon. And then, medyo may halong kaba mga palangga. Kasi this is the first time na gumawa ko ng binignit. And then, titikman ng mother-in-law and father-in-law ko yung binignit ko. Sana magustuhan nila. At saka, nilagyan ko siya ng kondensada and then asukal, and then medyo kinakabahan ako, dapat hindi siya masyadong matamis kasi para hindi sila maumay. And then kaya nilagyan ko ng kunting asin. Yan mga palangga, hinalo-halo ko lang siya ng mabuti kasi sa ilalim yan mga palangga, kasi yan, tawag nun, basta yun na yun mga palangga, kailangan halu-haluin mo talaga siya. And then mga ilang minuto na lang mga palangga, maluluto ng ating binignit. I pray sana magustuhan nila palangga. Kailangan magustuhan nila kasi nagpapabilib tayo ngayon sa mother-in-law and father-in-law natin. Kasi paminsan-minsan lang kasi kami dito nagbibisita sa parents ng asawa ko, kaya pinaglutuan ko sila. And then luto na siya palangga, tingnan nyo na, napakasarap. And then yan po, nilagay na ng mother-in-law ko sa lalagyan. And then after that, gumawa ko ng binignit is magluluto yung mother-in-law ko ng baked chicken. Kung halimbawa ikaw ay nagda-diet, kailangan mo lang i-remove yung skin ng chicken. I-remove mo lang siya mga palangga. Then yan po mga palangga, napakasarap ang sarap ng chicken leg. Perfect to mga palangga kapag nagda-diet ka, i-bake mo lang yung chicken. No need kasi kapag ipa-fried mo siya, hindi siya salty palangga kasi syempre
maraming mga oil ang ilalagay mo. And then ito kasi kapag baked chicken is ilalagay mo lang sa oven ng 1 hour and then 400 degrees Celsius lang palanggan. After that, palanggan natapos na magluto mother-in-law ko, pumunta kami dito sa kaibigan ng asawa ko kasi nga yung ano niya, yung sasakyan namin, yung side mirror is nasira. So, kailangan talaga siya maayos. Yan po yung kaibigan ng asawa ko. And then, siya yung gagawa. Tatanggalin niya yung side mirror na yan na sira. And then, ipapalit niya yung bagong side mirror na binili ng asawa ko. And finally, mga palangga, naayos na yung side mirror ng car namin. I'm so happy. And after that, mga palangga, pumunta kami dito sa Ukay-Ukay. Napakaganda po ng Ukay-Ukay dito sa Canada. Super social na mga damit. Tingnan nyo naman. Bongga, hindi mahalata na Ukay-Ukay. And dito tayo sa ladies area, mga palangga. Tingnan nyo naman, napakaganda. Ito yung mga shoes nila. Gusto ko bumili ng shoes pero ang lalaki ng size. And then yung pants nila napakalaki. I'm so, kasi ako small yung size ko. And then kailangan, siguro yung yung makakasya sa akin is pangbata. Doon ako sa mga pambata kasi itong area na to is syempre, yung mga tao dito is mga malalaki, mga matatangkad. So, tingnan, naman tayo hindi naman tayo katangkaran, mga palangga, pinagkaitan ng katangkaran. Ang ganda-ganda ng shoes. Yan, napakaganda. Gustong-gusto ko yan, mga palangga, bilhin yung yung doll shoe. Ang tawag yun, boots. Pero kaso hindi kasya sa akin. Napakalaki. Kaya hindi ko na lang binili. Naman, ang sad mo naman. Pero it's okay. Soon, makakahanap din ako ng perfect size ng mga paa ko. And then yan po, tingnan mo, napakaganda ng mga size ng mga damit. Tingnan mo, napakasosyal. Ang ganda-ganda. And then this area is mga sinong mahilig dyan mag-skirt. Tingnan nyo, ang bongga-bongga ng skirt. Diba? Social. Actually, mga palangga, kasama ko pala dyan yung kaibigan ng asawa ko, yung best friend niya na babae. Sabi niya, lilibre niya daw ako. Siyempre, kapag libre, for the go. Ganun talaga kapag libre. Parang enjoy na enjoy ka talaga mamili. And sinabihan ko naman siya na magtitake ako ng video, ha. Hindi ko lang siya sinama sa hindi ko lang siya kinuhanan ng video, mga palangga, kasi very private person siya. And then I respect her privacy. Kasi, and then yun palangga, namimili ako ng mga damit na yung bibilhin namin, libre niya daw. Super bait niya talaga, palangga, nilibre tayo. And then yan, mga palangga, tingnan nyo, napakalawak niyan. Ang dami-daming mga damit. Super ganda. And then t-shirt, look. Napakaganda ng t-shirt. Actually, mga palangga, nag-fit pala ako ng video na sinusuot yung mga napili ko. Hindi ko na na-videohan, mga palangga, kasi nahihiya ako. Kasi kailangan ko magmadali, mag-fitting. Kasi syempre, may kasunod sa akin. Kaya hindi ko na lang na-videohan. Pero next time, mga palangga, gagawa ko ng video. I-video ko yung mga damit na binili ko dito sa Ukay-Ukay. Napakaganda ng Ukay-Ukay nila dito, mga palangga. Hindi ka na mahihirapan maghalongkat. Kasi diba sa Pinas, nakatambak lang siya. Then, ikaw na bahala uukayin mo talaga, halongkatin mo talaga, para minsan pa naman yung mga magaganda na sa ilalim, kailangan mo siya ukayin. And then dito po, mga palangga, is nakahanger na talaga siya. Super talaga. After that, mga palangga, umuwi na ako. And then pumili pala ako ng Filipino food. Syempre, namimiss ko yung Filipino food. Ito nga pala, mga palangga, mayroon akong balot. Pumili ako ng balot, napakasarap na balot. And then skyflakes, may snacks, and then pork belly, tapos pork ribs, and then isda. Syempre, napakasarap yung isda. And then nag-adobo nga pala ako, palangga, tingnan nyo naman, napakasarap. Yun po yung ribs. Inadobo ko siya, mga palangga, kasi namimiss ko yung adobo na pork adobo. I really miss
namimiss ko talaga yung pork adobo palangga. Yan po, lutong-luto na siya, napakasarap. And after that mga palangga, syempre gumawa din ako nagluto din ako ng paksiw. Tingnan nyo naman, napakasarap na isda. 3 lang yung mga palangga, yung 3 piraso lang na isda yung lulutuin ko kasi ako lang naman yung kakain yan, kasi yung asawa ko hindi siya sanay kumain ng mga Filipino food, lalo na isda. Nalalangsahan siya. Sabi niya malangsa daw, kaya ako na lang kakain. And then napakasarap kayo ng paksiw. Yan, that is my favorite. Iba talaga mga palangga kapag laki tayo sa hirap. And then na-appreciate talaga natin yung mga bagay-bagay. And then namimiss ko talagang mga ganitong ulam. Super nakakamiss kahit medyo prices siya dito sa sa Canada, kasi nga ini-export pa yung product natin dito. Napipilitan na lang bumili. Okay lang yan, basta ang importante is busog tayo mga palangga. Syempre nakakamiss naman yung mga food natin, pero alam nyo palangga, mas namimiss ko na yun yung kinilaw na isda, yung kinilaw na tamban. Kasi yung preskong tamban tapos kiklawin, napakasarap talaga palangga, namimiss ko na yan. And then after that, nagluluto nga pala ako ng paksiw palangga. Yung asawa ko naman, siya naman ay nagluluto ng ground beef. Yan po. Tingnan mo naman, kapag yung kamay niya is white, maputi yung kulay ng niya, kamay. Asawa ko yan palangga. Ako lang yung taga-video. Yan po, yan ang nakasanayan yung mga pagkain ground beef. Pero ako palangga, hindi ako sanay sa pagkain niya. Hindi naman ako yung maarte. As in, sinatry ko naman na kumain ng mga pagkain nila dito. Kasi yung pagkain kasi nila dito mga palangga is very mura lang ba siya. Pero hindi ko talaga carry. Paminsan-minsan, tinatry ko kumain, pero kapag hindi ko kaya, sinusuka ko. Kaya syempre tawag nun, iba talaga yung nakasanayan natin. Gumawa pala ako dyan ng soy sauce palangga, napakasarap ito na. Thank you!